Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulangko, para patibayan ang bawat Katoliko, upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Ito naman, mayroon mga panibagong tanong dito naman is, ito ay from Calapre. Sabi dito sa Juan 10:34 to 35, literal ba na nandiyan si Brother John Ray? Brother John Ray? Brother John Ray? Yes, maganda to service. Oh, doctrinal to bro, doctrinal to. Nako, peligro, hindi tulputol si Brother John Ray. Hello. Hello bro? Hello bro. Sige lang, patuloy lang bro. Oh, sige. O sige ha. Ito ay doctrinal ha. Sabi dito is sa Juan 10:34 hanggang 35, literal ba na Diyos ang mga dinatnan ng salita? At sige, yan muna. Sa Juan 10:34 to 35, literal ba na Diyos ang mga dinatnan ng salita? No, hindi. Ang konteksto niyan, para malaman natin ang konteksto, kung umpisahan mo yan sa 27, from John 10:27 to 29, napakalinaw dyan na kung ano ang, basahin nga muna natin ang John 10:27, 29, Brother John Do. Okay, sabi ganito. Sabi, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Sa aking ama? Yun. So, sa John 10:27, 29, mga kapatid, napakalinaw, pinaalam ni Kristo kung ano siya. Ano ang kaniyang bilang Kristo. No? At bilang Kristo, mayroon siyang mga tupa. In some, ang Diyos lang ang may tupa. At pati sa Jeremias, Diyos lang ang may tupa. So, pinapaalam niya sa mga Hudyo kung sino talaga si Panginoong Jesucristo. Hindi siya basta tao lang na kinilala ng kanyang mga tagasunod na Kristo, kundi bilang Kristo siya ay Diyos din na may
na may mga tupa at yung mga tupa niya ay nakikinig sa kanya. At hindi lang yan, sinabi pa niya na kaisa niya ang kanyang ama. No, hindi sila maagaw sa kamay ng aking ama. Kaya sa John 10:30 sinabi niya, I and my Father are one. So pinakilala talaga ni Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo dyan na siya ay Diyos talaga. So anong nangyari? Basahin muna natin ang 31 to 33, Brother Jando. 31 to 33. Ito sabi sa 31 to 33, ayan. Sabi, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Ayan. So, ang response ng mga Hudyo sa claim ng Panginoong Jesucristo na siya ay may trupa, siya ay kaisa ng kanyang ama, sabi pa niya sa John 10:30, basahin natin John 10:30, Brother Jando. John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. So pumalag ang mga Hudyo dyan. No? Kasi literally speaking, explicitly speaking, claiming ni Kristo na siya ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay may anak. At ang anak kasi na yan Diyos din. Kaya gusto siyang batuhin ng mga Hudyo. In other words, ayaw siyang paniwalaan sa kanyang claim. Kaya anong sinabi niya sa 34, Brother Jando? 34? Okay, 34. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Take note tayong Diyos dyan, small letter D yan, hindi yan capital D. Yung tanong kasi nasa capital D. Sinabi ko, mga Diyos kayo. Yan, Brother John Ray. So ano ang point ni Panginoong Jesucristo? Ba't niya sinabi? Ba't ayaw niyo akong paniwalaan? Hindi ba sa literatura niyo, refer sa mga Hudyo? Di ba sa paniniwala niyo na mga Diyos kayo, ang mga Israelita, mga anak ng Diyos, basahin mo sa 35, anong sinabi? Itilikta mo sa 35. Okay, 35. Ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tatawagin Diyos. Basahin mo sa 35. 35. Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaari ipawalang bisang sinasabi ng kasulatan. Ano ang pwede Panginoong Jesucristo? Pinagdududahan niyo yung mga claim ko, pero nakalimutan niyo na ba na yung literatura niyo, ang katuruan niyo bilang mga Hudyo, ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tatawagin Diyos. So anong point dyan? Huwag niyo man akong paniwalaan sa claim ko, paniwalaan niyo na kaisa ako sa sinasabi ng literatura niyo. Kasi bilang Hudyo na dinatnan ng salita ng Diyos ay tatawagin Diyos in literature way. So, yan ang explanation ni Panginoong Jesucristo dyan. Sa mga Hudyo na yung claim niya is not just a claim, but scriptural speaking. Kasi in Jewish tradition kasi, sila bilang mga Hudyo, pwede silang tawaging anak ng Diyos. So, nirefer ni Panginoong Jesucristo yan sa awit 82 ba diyan? 86 1 2 ba diyan do? Yan bro, awit 86 1 2. 86 1 2? O sige, awit 86 1 2. Awit 86 1 2. Sabi ganito. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, tugunin mo Yahweh ang aking pagdaing, ako'y mahina at wala nang tumingin. Pagkatapat sa iyo, buhay ko ingatan, likod mo ililigtas sa kapahamakan sapagkat may tiwala sa iyo kailanman. Baka 82. Baka 82 sa Ace. 82 pala, 82 1 2. 82 1 2. 82 1 2. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Dapat inyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol sa panig na panig sa masasama.
Ang Diyos ay umahatol sa harap ng mga Diyos. Sa ibang salin yan. Ang Diyos ay umahatol sa harap ng mga Diyos. In other words, in Hebrews literature, maliban sa tunay na Diyos, mayroong kinikilalang mga ibang Diyos din. In Hebrews literature. At yung mga ibang Diyos na yan, na sa harap nila ay ang tunay na Diyos, dyan yung mga rulers of Israel. Idirigta mo nga sa size mo dyan do. Ating idirekta sa size, sabi sa size ganito, ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ang sabi ko'y Diyos, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Basahin mo sa NIV, Brother Jando. Anong uri ng anak ng Diyos ang tinatawag dyan na Diyos? I said, you are gods. You are all sons of the Most High. O sa 7. But you will die like mere men. You will fall like every other ruler. Ang sinasabing Diyos dyan sa Hebrews literature is ruler. Ruler. Mga namamahala like Moises in Genesis, Exodus 7. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya dyan do? Exodus 7:1. Okay na ba yung brother Junre? Basahin mo ang Exodus 7:1. Like Moses, sabi ko na ruler ang binabanggit sa 82:1, 2, 6 is yung mga Diyos na tinatawag dyan is ruler. Mga ruler like ni Moises. Basahin mo yung Exodus 7:1. Si Moises as a ruler of Israel sa panahon niya, ano siya? Okay. 7:1 ng Exodus. Wait lang. Ito sabi naman dito, 7:1. And the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say... Okay naman ba dyan do? So yun po ang context ng Matthew o ng John 10:34-35. Dahil kinontra kasi nila si Panginoong Kristo nagpakilala bilang Diyos. Tunay na Diyos talaga yan. Hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. So anong response ni Kristo sa kanila? Kahit man lang sa literatura nyo, sa literatura nyo na mayroon kayong kinikilalang ibang Diyos, kahit doon man lang paniwalaan nyo ako. Hindi nyo ako pinaniniwalaan na tunay na Diyos. Kahit sa literatura nyo, ang daming tinawag na Diyos dahil sa Old Testament kasi, yung mga rulers, tinawag yan ng mga gods and goddesses. Actually, yung mga pagans, sila yung tinatawag na incarnated God. Halimbawa, si Cleopatra. Si Cleopatra, ang tingin nila kay Cleopatra is a goddess, anak ni God Isis. No, siya yung anak ni Isis na naging tao. So yan ang paniniwala ng unang panahon. So, dahil hindi sila naniniwala kay Panginoong Jesucristo na nagpakilala sa kanila bilang tunay na Diyos, kahit man lamang sa literatura niyo mga Hudyo, hindi sa ibang hindi yung mga pagano, sa literatura niyo mga Hudyo. Ano yung mga Hudyo na dinatan ang salita ng Diyos, tatawaging Diyos. So alin doon ang mali ko? Sabi ni Kristo sa kanila, di ba? Saan doon sa mga mabubuting gawa na gusto niya akong batuhin? So, kung sa baga, ang response nila kay Panginoong Jesucristo is blasphemous. So, in return, pinaalala lang sa kanila ni Panginoong Jesucristo, sana ako nagkasala ng blasphemous. Kayo nga pwedeng tawaging Diyos dahil dinatnan kayo ng salita ng Diyos. So yun pa ang konteksto doon. No, na, ano yung pinakatanong niya ba doon dyan do? Sa John 10:34? Ang tanong niya dyan is, literal ba na Diyos ang mga dinatnan ng salita? No, hindi. Literal ba na Diyos na dinatnan? Hindi. Ginamit yun ni Panginoong Jesucristo nga para ipaano sa kanila, ipaalala ba, saan ako nagkamali sa sinabi ko? Kung hindi niyo ako pinaniniwalaan na ako ay tunay na Diyos, at least sa literatura niya maniwala kayo na ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tatawaging anak ng Diyos o tatawaging mga Diyos. Does not literally mean na mga tunay na Diyos, because in
in biblical speaking, there is only one God, the one true God. Palagi yan sinisigaw ng mga Israela sa Deuteronomy. Anong sinabi? Shema Israel. No, listen Israel. There is only one God. O, iisa lamang ang tunay na Diyos. So yan ang paniniwala ng mga Hudyo, iisa lang ang tunay na Diyos. So ang point diyan ni Panginoong Jesucristo is yung pagkontra ng mga Hudyo sa kanya na si Kristo nagpakilalang anak ng Diyos, tunay na Diyos siya, hindi siya tinanggap, hindi siya pinaniniwalaan sa lahat ng ginawa niya, kaya nakita na nila yung mga milagro, hindi pa rin siya pinaniniwalaan, gusto pa nilang batuhin. Kaya in response, sinabi ni Panginoong Jesucristo, kalimutan niyo na ba sa literatura niyo, sa paniniwala niyo mga Hudyo? Kayo din mga dinatna ng salita ng Diyos, tatawaging anak ng Diyos o tatawaging mga Diyos. So, does not literally mean na tunay na Diyos because in Israel, there is only one God. Pero sila bilang mga Israelita, mga dinatna ng salita ng Diyos, tatawagin din silang mga Diyos. Not literally na tunay na Diyos, Brother Jando. Okay, ang next na tanong naman niya dito is, sa Colossus 2:9 na kay Kristo ang buong pagka-Diyos, ay nangangahulugan ding sa Efeso 3:19 ng fullness of God sa tao ay buong pagka-Diyos ay nasa tao rin? So, ibig sabihin ba daw, Brother John Ray, ang mga tao ba ay meron din pagka-Diyos? No. Yung likeness or Bro, hindi mo rinig, wala-wala yung ano, bro. Huwag masyadong malakas ang boses para hindi mo wala-wala yung ano, yung boses mo. Yan, Brother Jando, okay na ba yan? Sige, bro, go ahead, bro, go ahead. Okay. Sahin nga muna natin yung 3:19 ng Efeso, Brother Jando, para maunawaan natin ang konteksto. Okay, Efeso 3:19. Ito yung sinasabi sa naturang talata. Tagalogin natin. Ang sabi ganito, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos, hindi nature. Katangian, ibig sabihin, partakers tayo ng katangian ng Diyos, not totally yung kaniyang pagka-Diyos talaga. Kasi ang tanong, pagka-Diyos, di ba, Brother Jando? Pagka-Diyos ng di ba? Kasi, ang tanong kasi niya dito, sabi sa Colossus 2:9 na kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Nangangahulugan din ba na sa Efeso 3:19 ng fullness of God sa tao ay buong pagka-Diyos? Ay buong pagka-Diyos? Hindi. Partakers. Nakapartake tayo sa imahe ng Diyos. Kung halimbawa, God is a being. So, He created us also as being. No? All, as bagay, lahat naman ang ginawa niya is a being. Pero ang kaibahan sa atin, we are like God. No, we are like God. Saan tayo naging katulad ng Diyos? Personal being. No, kaya nga sa Genesis, sinabi ng Diyos, let us make man in accordance to our image. So, kung ano yung imahe ng Diyos, in what sense? Intellect and will. Meron tayong intellect and will. Ang Diyos meron intellect and will. So yun ang ibig sabihin sa Ephesians 3:19. Basahin mo nga ba rin dyan, 2 Peter 1:4 sa King James Version. Ano yan, bro? Ikalawang Pedro 1:4 King James Version. King James Version, ikalawang Pedro 1:4. Ang sabi ganito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So we partake the divine nature, not the whole nature of God. Because basahin nga natin ang 1 Chronicles 17:20, Brother Jando. Yan, bro, 1 Chronicles 17:20. Basahin mo sa King James Version. 17:20. Sabi ganito, O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Walang sino man na katulad sa iyo, O Panginoon. So hindi tayo magiging katulad ng Diyos kailanman. According kay St. Peter,
we partake His divine nature. Lalong-lalo na kapag napunta tayo ng langit, magiging glorified tayo, magiging Christ-like tayo. No, in 1 John 2:1 yata yun, Brother John, pakibasa. 1 John 2:1. 1 John 2:1. Saan anong version? Sa Tagalog na lang, Tagalog. Sa Tagalog. Okay, Tagalog ito ang sinasabi dito. My little children. Tagalog pala, Tagalog. Tagalog, ayan. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung may magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, sa Jesucristo ang matuwid. First, nakalimutan ko yung talata na tayo ay magiging katulad ni Kristo. No, nakalimutan ko yung talata, meron yan sa 1 John. So yan po ang ibig sabihin pa rin dyan sa Ephesians 3:19. Katangian. No? Nakapartik tayo sa katangian ng Diyos. Like our image. We are like Him. Mayroon tayong intellect and will. Yan lang ang meaning niya pa dyan doon. Yan ang kahulugan na katulad talaga tayo ng Diyos naturally, no. Dahil sa 1 Chronicles 17:20, there's no one like you, God. Sa 1 Chronicles 17:20, Brother Jando. Okay lang yun sa partaking of nature of God, Brother Jando. 2 Peter 1:4. 2 Peter 1:4? Yun na yun. Yun na yung sagot ko na yung sinasabi sa Ephesians 3:19, hindi nangangahulugan na yung pagka-Diyos ng Diyos ay nasa atin din. Ibig sabihin, yung nature ng God ay nasa atin. No. Partakers lang tayo ng divine nature ng God. 2 Peter 1:4. Okay, next naman tayo dito naman. Ito tayo sa isang tanong naman dito. Maingay talaga yung background ko. No? Nalilinig po dyan yung background ko. Napakaingay talaga dito. Sabi ni Mars Perez, Brother Angel, tanong ko lang, bakit kailangan palitan ang pangalan ni Pope? Bakit hindi na lang yung pag-baptism name ang gamitin ng Pope, Brother Angel? Yes, magandang tanong yan, no? Kanina, pinaliwanag na natin, it's a church tradition. Actually, even before pa lang po, no? Dati hindi naman ganon. Year 553, doon pa lang ginawang tinatawag na papal name. Actually, even sa mga madre, ang mga madre po, hindi nila tunay na pangalan niya. Kung maalala niyo, mayroon silang tinatawag na non-name or religious name. So yung mga nagpapaano sa kanila, nagpapaalala na nasa bagong buhay ni sila, no, na kay Kristo na sila, so binabago pati pangalan. But on the Pope situation is, unang-una is that's a church tradition na. Year 553 pa yan inallowed. Bakit? And one of the reason po dyan, kaya yung mga favorite nilang Pope, mga saint, kasi gusto nilang ituloy yung legacy ba? Nung kung ano man ang nakilala yung isang Santo Papang yun, gusto niyang ituloy. Kaya pansinin niyo, mayroon silang special name na gusto. Na yung taong yung kanina, sabi nga si Pope Leo, inano niya yung Leo because of yun nga, yung sinasabi natin kanina, ang gusto niya kasi yung katarungan, more on justice kasi. So yun ang gusto niya ngayon, no? I-portray sa kanyang buhay, no, bilang Santo Papa, yung style, no? But it's a church tradition, kapatid, noon pa yan. No, year 553, inallowed na po yan ng buong simbahan. Church tradition na po yan, kapatid, no? Na kailangan sila mamili ng papal name. Yun po, kapatid. Okay, next tanong naman is 1363, ano po yung S sa cares ni Father Darwin? Brother Romer? Yung S is sacramentals. Yung cares is confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ang sacramentals po yung mga crucifix, holy oil, lahat ng mga religious sacramentals na na-bless ninyo. So yun lang po, bro, Jando. Okay. So mayroon tanong dito na lang ha. Screenshot ko muna ito.
Sabi dito ni 3871, bro, good evening. Kasalanan ba yung pera na ibinigay ng kandidato? Siya din naman talaga ang gusto mong iboto. Brother Angel, kasalanan ba daw yon? Yun na nga, no? Wala naman direct na ano yung ano natin, pero biblically, sinasabi nga natin, no? Yung bakit kailangan mo pa. Ito nga, may nag-ano rito, may nag-comment na tinanggap daw niya, pero binila naman yung pagkain kasi wala siyang trabaho. So kung ano man ang reason natin, kapatid, no? Sana, no? Sana maging valid yan sa Diyos kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung tolerate ba, tinotolerate mo yung isang taong, no, manunuhol siya, tinatanggap natin habang nanunuhol. Palagay niyo po, hindi ba natin tinotolerate? Ibig sabihin, pinapayagan natin yung magsuhol siya. That's the main reason there. Pag tinatanggap kasi natin yan, pinatanggap natin yung pagsusuhol niya. Kaya nga si Father Darwin, sa mga nakikinig, kahit ano bang ginawa nyo sa ano niyan, kahit kabutihan pa ginawa nyo, suhol pa rin 'yon. Kaya nga pinapaano ngayon yan eh. Bakit tinaano ni Father Darwin yan? Vote buying yan. Kahit anumang gawin niyo po, no? Anumang ipaliwanag niyo rito, wala kaming pera, ginamit namin. Kahit ano po yung dahilan ninyo, no? It's still a vote buying. Talaga masakit ang katotohanan po. Ako hindi po kami nagsasabi rito ng ano oh okay lang 'yan kasi hindi po pwede. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng simbahan, sasabihin po namin, well, in a nice way, no, with respect. And kayo na po ang tatanggap nun kung tatanggapin niyo hindi. That's a vote buying kahit ano saan mo dadalhin pa 'yan. Sa mga nakikinig ngayon na nakatanggap, ay ito ginawa ko, it's still a vote buying. Yung binenta, yung binili mo ng pagkain yan, dahil galing doon sa politika, di ba? So nagkakasala ka ba? That's from vote buying. Kayo na lang po mag-ano yan kung nagkasala kayo, hindi. Kasi kumbaga, um, uh, tinotolerate mo pa yung pinababaya mo pa siya magkasala na suhol. Imbis na pangaralan mo, hindi kami nagpapasuhol. Di ba? Mahirap talaga yung pera yan eh. Nagugutom ka, binigyan ka ng politician. Mahirap po talaga yon. Pero isipin mo muna, isipin na rin natin kung wala ka na ba ibang paraan para kumain? Amen? Pwede mo ba natin sabihin sa Diyos, Lord, kasi hirap kami. And tanong ni Lord sa'yo, wala ka bang pangkain na iba na way para kumuha ka doon sa vote buying money? Mahirap din eh. Parang dati din, binasa ko lang, hindi ko naman turong sarili, binasa ko. O kapag tumutulong ka, sabi ni Jesus, binabasa ko lang, wag mo nang ipaalam sa ano, wag mo nang ipaalam sa kapatid mo. Sabi ng iba, paano to? Yes, exactly. So yun ang mangyayari doon. Gagawa ka na lang ng sarili mo. Sana tanggapin niya ni Jesus. So lahat po ng sinasabi natin dito about yung mga nakatanggap na, kung nagtatanong kayo sa amin, yun ang sasagot namin, vote buying yan. Kasalanan ba? Of course, kasi sinusuhulan ka eh. Suhol yan, bribery yan. That's a bribery kahit saan mo tingnan, kapatid. Kahit ano ay kasi pinabili ko ng ganito, still a vote buying. Kaya nga kinakasuhan ni Father Darwin yung nagvo-vote buying. Kasalanan ba yung vote buying? Of course. Ikaw pang parang sinabi, yun nga, no? Parang pinagbenta ako ng drugs, yung pinagbenta ko ay iyaano ko sa iyo. Edi ganun din po yun. So, ayun nga, na-confess nyo na lang para sigurado tayo. No? And then kung doon pa lang sa konsensya nyo, nakukonsensya kayo kaya kayo nagtatanong, tama? Kaya nagtatanong yung mga tao, ay ito po, sinuhulan ako, pero ito, kasalanan ba yun? Kaya kayo nakukonsensya is because alam nyo, there is something wrong. Di po ba? So, kasalanan ba yun? Confess po. Tingnan natin kung ano sasabihin ni tumanggap kayo ng ganito. So, sabihin natin, tanong mo na lang kay Father kung ano yung ano niya. Yun po, kapatid. Pakokos daw si Bro Wendell, bro John Duyan. Okay. At ito yung silipin si Brother Wendell naman. Okay. Ayan. Brother Wendell from Ozamis City. Good evening. Brother Wendell, good evening. Good evening, Rajendo. Kung maalala niyo, kaugnay sa
sagot ni Bro Angel. Isa sa mga sinampahan ng kaso ni Father Darwin na vote buying, ito'y kaugnay sa pamimigay ng sabon. Sabon lang na may pangalan. Oh. Anong layunin? Nauna namang tinatalakay yan ni Father Darwin para makorek talaga. Ang daming mga galit ni Father Darwin, pati na mga Katoliko na may inaasahan silang matanggap sa eleksyon. No? Pero dapat talaga maituwid ito. Malinaw naman sa batas natin na bawal ang vote buying. At delikado kasi pag ang kasalanan ay nagiging karaniwa na lang sa karamihan. Ito ang sinabi ko sa mga kasamang Katoliko, lalo na sa mga CFD. Ito ang pinaulit-ulit kong sinabi sa mga CFD. Kahit pa may mga Katolikong tumanggap sa vote buying, maliban sa dito sa amin, mga 5,000, 4,000 umano ang natanggap. At maliban dyan, meron pa silang card, medical card, na pag makatanggap ka ng card, ibig sabihin, libre ka na sa ospital kung magkasakit.